Sa puntong ito ay makakapanayam natin si Department of Health spokesperson Dr. Eric Tayag. Magandang umaga po, Dr. Tayag. Magandang umaga, Hawi. Okay, tungkol muna po sa Zika virus, ano naman po ang mga hakbang para mapigil na ang pagdami ng insidente ng may Zika dito sa Pilipinas? Okay, ang aming kalihim, Secretary Upial, ay nagulat na 33 na ang kaso ng Zika sa ating bansa. Kaya kailangan seryosohin po natin ang kampanya natin laban sa mga damok na nagdadala ng ganitong uri ng virus, kasama na yung sa dengue at chikungunya. 4S strategy tayo, Hawi. Una yan, search and destroy mosquito breeding sites. Nasa loob lamang ng bahay natin yan at sa bakuran. At sa mga kababaihan, lalo na yung mga buntis, mag-iingat sila na huwag sana makagat. Self-protection measures yan, medyo mahabang magas, total, taglamig naman ngayon. Or insect repellent dun sa exposed areas. At kung merong pamamantal, skin rash o lagnat o pamumula ng mata o joint pain, seek early consultation kasi may pan-testing tayo para malaman kung Zika yan o dengue o chikungunya. At yung pagpapaging po ay wag pong indiscriminate para nang sa ganun ay meron tayong magamit kung sakasakali po. Okay, Doc, ilan na ba yung confirmed cases ng may Zika virus sa ating bansa? Sa ating bansa, meron na tayong 33 for this year. Dalawa ron ay buntis, yung isa sa Cebu City at yung bagong kaso, 16-year-old girl dito sa Las Piñas. Nasa 32nd week of pregnancy niya nung na-detect natin na positive siya sa Zika. Okay, ano ba yung simptomas nito? Kailan ba dapat magpa-test ang isang taong may kutob na meron siyang Zika virus? Yeah. Within 1 week na lumabas yung skin rash o kaya lagnat, Hawi, yung skin rash kasi parang pantal, parang allergy. So kung may kasamang lagnat yan o joint pain o kaya pamumula ng mata, parang akala mo nagtigdas ka, makapal kasi yung skin rash eh. Hindi katulad nung sa dengue na pintok-pintok, petechiae kasi yun. Magsuspetsya ho na baka Zika yan, punta ho kayo sa doktor at may pan-testing ho tayo, wala naman po kayo gagastusin. Okay, Doc, tungkol naman dito sa dengue vaccine na ino-offer ng Department of Health ng libre sa ibang rehiyon. May mga nababahala na dito sa pagiging epektibo nito at ligtas. Ano po ang inyong tugon dito? Una, tuloy-tuloy yung second dose namin ng dengue vaccine sa mga paaralan. Matatandaan yung first dose natin is sinagawa noong Abril at natapos ng July yan, 489,000 ang nabakunahan sa mga pampublikong paaralan sa grade 4 students, 9 years old pataas sa 3 rehiyon, Metro Manila, Central Luzon, Southern Luzon. Second dose na po tayo ngayong October, lampas 90,000 na nababakunahan. Sayang po kung hindi po mababakunahan sa second kasi kailangan pa po ng pangatlong dose sa isang taon para makumpleto po yung vaccination po niyan. Minomonitor po ng Department of Health, Hawi, at wala naman kami natatanggap pa na report na maaaring magsabi sa atin na kailangan itigil po yung pagbabakuna. Okay, Doc, kasi alam natin na bago itong vaccine, no? So paano kayo natitiyak na epektibo ito? Ito yung minomonitor po natin. Kung matatandaan yung 489,000 na yon, may individual record po kami. At anumang oras na bumalik sila sa anumang kadahilanan, ay sinisiyasat po namin yon, inaalam namin kung may kinalaman o wala dahil sa nabigyan ng bakuna. Sa kasalukuyan po, wala namang indikasyon na dapat itigil o nakakasama yung bakuna. Kung meron man, ay yung mga ulat sa naunang vaccine trial at yung mga experts naman dito sa ating bansa, maging sa labas ng bansa, ay tuloy-tuloy pakikipag-ugnayan sa aming kagawaran para na sa ganon ay masubaybayan natin at mailagay yung mga tamang hakbangin kung sakasakali po. Okay, dito naman sa firecracker ban, meron daw ilalabas na ang Pangulo na executive order na ibaba na ang firecrackers nationwide. Ano po yung nalalaman nyo tungkol dito sa
guidelines nitong implementation ng ban na ito? Harvey, ang balita namin selective banning. Parang ang lumalabas, ang ipagbabawal ay yung residential use. Sapagkat ang tinutulak ng kagawaran ng kalusugan ng aming kalihim ay ang community fireworks display. Para sa ganon, sabay-sabay na rin tayong manunod ng mga pailaw at tayo ay malalayo po sa disgrasya. Sa December 5 ay ilulunsad namin ang Iwas Paputok 2016. Okay, bakit po selective lang yung ban? Hindi kaya may peligro pa rin kahit selective? Why not a total ban on all pyrotechnics and firecrackers tulad ng nasa ibang bansa? Base na rin yan sa datos namin na yung mga nagkakaroon ng injury ay doon sa mga firecrackers compared doon sa pyrotechnic. Pangalawa, tulad ng pikulo, at karamihan ay mga bata po ang nadadali dyan, nagdidisgrasya. At may batas naman tayo na yung mga bata ay dapat pagbawalan o hindi dapat gumamit ng mga ganitong uri ng paputok. At nakita na rin namin na yung mga community fireworks display katulad sa ibang bansa ay isang paraan lalo na kung magiging malawak. Kaya nga nakikipag namin kami sa DILG sapagkat local government, kung may pondo po sila, maaaring ito po maging magandang programa nila sa pagsaludo sa bagong taon, lalo na sa kanilang mga constituents. Okay, Doc, medyo nagtagal din kayo bilang spokesperson sa mga nakaraang administrasyon. No? Taon-taon natin pinag-uusapan itong mga injuries due to firecrackers. Bakit kaya ngayon lang talaga mukhang isiseryosohin na itong panawagan para i-ban na o kahit may selective ban sa firecrackers? Taon-taon naman nasasama sa usapan yan na yung ban sapagkat may nagpapatupad na yan, katulad halimbawa sa Davao City na kung saan 15 taon na nilang pinaiiral yung total ban. Bagamat ang pinaiiral na batas ay regulation lang sa manufacture, distribution, use ng mga paputok, kami naman ay umaasa na ang mga maapektuhan po ng selective ban o ng kasalukuyang batas po ay makakaintindi po kung ba't natin ginagawa to sapagkat gusto po natin zero injury po tayo. Okay, budget naman po para sa taong 2017. Ano pong magiging pinaka-focus ng inyong budget? Anong magiging strategic priorities ninyo? Yung 144 billion pesos po doon, malaki pong bahagi noon ay nasa kaban po ng PhilHealth sapagkat ang PhilHealth po ang siyang nagre-reimburse sa mga gastusin sa ospital ng nahirap natin mga kababayan at marami sa kanila ang nagkakasakit at umaasa na wala po silang gastusin maliban sa i-reimburse ng PhilHealth. Ngayon po, ang isa sa programa po natin ay yung drug-free campaign at may budget po kami para sa treatment rehab centers po, yung mga kasalukuyan at yung mga bubuksan pa po. Isa pa po sa pinagtutuunan po namin ng pansin ay yung mga malaking bahagi po sa mga bakuna po at saka po sa reproductive health sapagkat importante po ito sapagkat sa ngayon, Javi, 14 na kababaihan ang namamatay araw-araw sa pagbubuntis o pagdadalang tao o panganganak. Gusto natin mapababayan sa 4 o mas mababa pa sa 4 araw-araw. Okay, magkakaroon ba ng tanggalan o retrenchment dahil dito sa mga reallocation ng budget sa 2017? Paglilinaw lang po yung naiulat po ni Senator Recto ay tungkol sa pagbabawas ng budget ay yun naman po may dahilan po sapagkat pinaiiral na po yung salary standardization, so ibig sabihin mataas na yung tatanggapin dati naming bilang na nabibigyan ng tungkulin sa aming kagawaran, lalo na yung mga nurse.
Kaya nabawasan yung bilang. Subalit gumagawa naman kami ng ibang paraan at magdi-deploy kami ng mga public health assistance na tinatawag, universal health care assistance para na sa ganun po yung mga nurse na naghahanap ng trabaho ay mabigyan namin pagkakataon na makapagsilbi po sa ating pamahalaan at sa ating mga kababayan. So, Doc, ano ba yung mga posisyon na maapektuhan? Ay, ito po yung contractual po kasi merong end of contractualization. So, gusto rin naman binabalanse po ng kagawaran ng kalusugan ang tungkol sa mga bagay na po yan sapagkat bagamat naintindihan namin yung endo, kailangan maintindihan din na kulang tayo at mal-distributed po ang ating health workforce sa ating bansa. Ayaw natin mangyari na maraming Pilipino pa rin ang namamatay na hindi man lang nakita ng isang doktor po. Okay, ano pong mga health personnel yung contractuals? May mga dentista ba yan? Doktor, nurse, health Ang workers? karaniwan po yung mga nurse. Meron kaming nurse deployment program at mahigit sa 1,000 po sa kanila nabigyan ng permanenteng trabaho. Katunayan, yung mga nurse po ay patuloy pa rin yung kanilang application po at pinoproseso naman po namin yan sa iba't ibang region. Paano sa ganun ay nakahanda na po kami pagsapit po ng 2017 po. May estimate ba kayo nitong maapektuhang nurses? Yung mapping, wala ko kaming estimate sapagkat kahit yung sa PRT hindi kumpleto yung listahan nila. Halimbawa, in the last 2 years, kulang-kulang 500,000 yung nagpa-renew ng lisensya. Pero hindi malino kung ilan doon yung unemployed o underemployed. So, inaayos po yung listahan yan. Subalit sa amin po, ang pangangailangan ay nakakatugon tayo sa 1:1,200 ratio. Masigit pa yan doon sa narekomendang 1:5,000. So, yung pondo naman po ay pinagkakasya. Subalit kung madadagdagan po ng budget, malaking tulong pa rin po yun at maraming masisiyahan po mga nurses po. Okay, Doc, ang reproductive health law naman, maipapatupad na ba ito sa wakas? Unang-una, nung isang araw po ay pumunta yung mga NGO para pina-elist na po yung TRO. Meron ho kaming TRO sa Supreme Court kampanya ngayon, signature campaign. Pumunta ho kayo sa bit.ly/list-TRO. Pumirma ho kayo, kumakalap kami ng 1 milyong signatures para sa ganon ay tumugon ang Supreme Court sa pag-list ng TRO sapagkat importante po na yung family planning commodities natin, mga pills at iba pa, ay maibigay natin sa mga kababaihan na ito ang piniling paraan para sa kanilang spacing o limiting sa kanila pong pagpa-family planning o pagplano po ng pamilya. Okay, so sa ngayon, yung status po ng reproductive health law ay napigil yung implementation ng Supreme Court sa pamamagitan ng Hindi isang po. temporary restraining order. May TRO po sa Supreme Court. Hindi po. Ito po may kinalaman lamang sa family planning commodities, lalo na yung implant. Malaki pong bahagi ng reproductive health. Tuloy-tuloy pa rin po yung ibang components po dito, yung sa HIV, pangangalaga doon sa mga kababaihang maaaring nagkaroon ng komplikasyon sa abortion, yung mother and child health, and nutrition. Tuloy-tuloy po yun. Isa lamang ang family planning sa naapektuhan po sa TRO, pero hindi po ang kabuuang RH. Okay, so linawin ko lang po, yung distribution lang po ng contraceptives, yung artificial contraceptives, yung naapektuhan. Opo, yung po ang naapektuhan, pero yung natitirang malaking bahagi ng RH law ay pinatutupad po. Okay, maraming salamat po, Department of Health spokesperson, Maraming salamat po. Dr. Eric Tayag.